Welcome back to a series so consistent, even Arnold Schwarzenegger subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan na naman natin si Norman Mangusin or FLM or kung ano man pangalan niya. Basta ang alam ko, bawal na daw gamitin ni FLM or ni Norman yung pangalan Francis Leo Marcos kasi nga kinancel na ng PSA or Philippine Statistics Authority mga kaunggoy. So alam naman natin yung nangyari doon. So wala nang kinikilalang Francis Leo Marcos ang PSA mga kaunggoy. Alright? So nasabi na natin yun at nasabi na ng ilang tao ang nila makagago nila yung mga commentary channels dito sa Pilipinas na pag-usapan na natin yan at nasabi na po yan no na wala nang kinikilalang pangalan na Francis Leo Marcos mga kaunggoy kasi nga kinancel na ng PSA mga kaunggoy. Okay, so ayun nga, FLM or Norman Mangusin mga kaunggoy, bagong updates, may mga nangyayaring upsi mga kaunggoy ngayon. Hindi pa rin tumitigil si Norman Mangusin, kaya tuloy ang Norman Mangusin saga mga kaunggoy. So pag-uusapan po natin yan ngayon. And without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Okay, so welcome back to a brand new episode dito sa Norman Mangusin saga mga kaunggoy. So, may nirelease na naman na video si Makagago. Dito sa video na to, marami na naman mga recent shit. Actually, hindi lang isa eh. Ito pa, like, dalawa yung recent video niya. So, apparently, ang nangyari kasi recently, no, si FLM kasi, si Norman Mangusin, may kinasuan siya sa QC mga kaunggoy, no? So sa Quezon City. And apparently, ang kinasuhan niya is yun nga, si Makagago at yung misis niya. I'm not sure kung may iba pa siyang kinasuhan, pero yun yung sinabi ni Makagago na kinasuhan daw ni FLM mga kaunggoy. So ayun yun mga kaunggoy. So dahil doon, Siyempre may rest back. May may parang ano tawag dito, parang binalikan ni Makagago, which is ito po yung mga kaunggoy no. Nasa na yun. Ayun no. Norman Mangusin, kinasuhan ako sa QC mga kaunggoy. So ayan po yan, yung video na yan. So in this video, may pinakita si Makagago na ang daming pages ang daming page ng filing to no na, parang ano yan, ang dami niyang basta ang daming page, ang kapal mga kaunggoy. So papeles ata yan sa mga legal documents mga kaunggoy. Hindi ko alam kung ano gagawin dyan or kung ano mangyayari dyan, pero ang dami mga kaunggoy. So you know Norman Mangusin is once again absolutely fucked. So, feeling ko, hindi lang si Makagago yan, pati yung misis niya mga kaunggoy. Now, I'm not sure kung pati yung mga iba na anti-FLM ay magcha-chime in na rin na kakasuhan na rin si FLM mga kaunggoy. Tulad nila, si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao, sino ba yun? Si Kalinisan mga kaunggoy at iba pa mga kaunggoy. Ang daming pangyayari dito sa FLM saga mga kaunggoy. It just keeps going and going and going mga kaunggoy. At walang tigil mga kaunggoy. No? And then in this recent video, ito pinanood ko to mga kaunggoy. Like halos 1 oras po ito as of recording this video. No? 7 hours ago. Norman Mangusin, bumalik na ang sungay. Bumalik na ang sungay. Now, when I saw this video, akala ko bumalik na sa dati si FLM. Yung grabe yung murahan, grabe yung trashtukan. Actually, gusto ko lang i-point out. Gusto ko lang i-point out mga kaunggoy. The way na pang-trash talk ni FLM mga kaunggoy. Naalala nyo nung nasa computer shop tayo? Tapos yung mga naglalaro ng Dota or like naglalaro tayo ng Dota tapos nagkakaroon ng trash talkan mga kaunggoy, no?
and yung mga nagmumurahan sa computer shop, mga kaunggoy, kung paano sila magmurahan, kung paano sila magtrash-tukan, yun ang lulutong ng pagmumura. Naaalala ko si FLM dun. Kasi parang ganun si FLM pag nakikipagmurahan. Noon, mga kaunggoy. Ngayon kasi parang medyo kumakalma na siya. Asawa mo, nanay mo. Nanay mo, ng ina mo. Asawa mo, ina mo. Ng nanay mo, ng ina mo. Ina mo. At hindi na masyado kasing aggressive noon nung bago pa siya i-warrant, mga kaunggoy. No? Dati kasi parang ang daming clips na pinakita ni Makagago sa video na to. Ang daming clips na pinakita na si FLM talagang nag-all out siya. Matitinding trash talk, matitinding mga, alam mo yung mga malalang shit talaga, yung malalang crash out talaga, mga kaunggoy. Yung sobra yung grabe yung mga trash talk, mga kaunggoy. So, ayun, pinakita ni Makagago yun. Ang daming clips. And grabe, ang lutong ng mura ni FLM, mga kaunggoy. Nakakatawa eh. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Nakakatawa panoorin, mga kaugay. Kasi naaalala ko talaga yung mga Dota players noon sa mga computer shop nung bago pa magkaroon ng pandemic, mga kaugay. Sila po naalala ko, no? Not sure kung dating Dota player si FLM kasi kasing lutong niya magmura yung mga dating Dota player nung computer shop days, no, mga kaugay. So, nakakatawa, mga kaugay. And may sinabi ding clip, may pinakitang clip si MG na sabi ni FLM na masama daw na puro basura daw ang lumalabas sa bunganga. At di daw pagpapalain ng Diyos kung puro basura ang lumalabas sa bunganga, mga kaunggoy. Hindi daw pagpapalain. And nakakatawa kasi, look who's talking, mga kaunggoy. Sinabi pa talaga ni FLM yun na pag may lumalabas na basura sa bunganga, basura daw yung tao and hindi daw pagpapalain. Wow! Wow, mga kaunggoy. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! At topic yung uhuging vlogger, baka nagtatago sa abroad. Kasama yung disyadang pala. Mo babaeng disyada. Disyada ka kung sino-sino sa'yo. Ikaw, ano nagawa mo? Kumain ng butat. Look who's talking. Solid, mga kaunggoy. So, ayun nga. Grabe, mga kaunggoy. And here's the thing. 50 plus years old na si FLM. Like, halos, 50, basta nasa 50 years old range na po siya, mga kaunggoy. Pero the way he is acting, kung paano siya mag-act, he is not acting his age, mga kaunggoy. What the fuck is going on? Kasi, mga 50 plus years old, marami ako mga kilalang 50 plus years old and hindi naman ganyan umasta. So, nakakatawa lang, mga kaunggoy, na he's not acting his age at all, mga kaunggoy, no? 50 plus years old, mind you. Ang tatay ko, 50 plus years old din. Pero hindi naman po siya ganyan kalala mag-act tulad ni FLM, mga kaunggoy. No? So, grabe. At yung mga trash talk niya noon, mga kaunggoy, no? Grabe. And yun nga, kung gaano siya kapeti sa social media, mga kaunggoy, grabe, no? So, with that being said, na sabi na natin, or naipakita na ni Makagago kung gaano kabasura ang mga lumalabas sa bunganga ni FLM, mga kaunggoy. So, na-establish na po natin yan. Ngayon, punta na tayo sa mga... Ito kasi, this did not age well. Medyo serious na po ito, mga kaunggoy. No? Grabe, serious na to, mga kaunggoy. And I don't know how to talk about this shit, pero dati kasi, may mga live streams noon. Pinakita ni Makagago sa video na ito, no? So, I would advise na you check it out, mga kaunggoy, no? Hindi ko po pwede i-download yung buong video ni Makagago at himay-himayin yung
video na to kasi sobrang haba, 1 hour, no, mga kaunggoy, no? So, hahanapin ko pa yung mga clips na yun. So, I would suggest na kayo na lang po ang mag-research at tingnan nyo yung mga sinabi ni Makagago patungkol kay Igme, no? Ano to? Konsehal? Like ano ba? Ito. Napakita nga to sa GMA News mga kaunggoy, no? So, Godspeed kay pangalan to Igme ba to? Basta ito. Hindi ko alam kung paano hindi ko alam kung paano i-pronounce tong pangalan na to. Ipapakita ko na lang sa dito sa video na ito, okay? So, dati kasi si FLM, meron siyang mga threats na unalive threats. Meron siyang mga unalive threats kay Igme, no? So, medyo this did not age well, mga kaunggoy. Why? Well, it's because of this shit, mga kaunggoy. Alright? Now, hindi ko alam kung anong critical condition niya ngayon, pero ayon dito sa pinost ng GMA, critical condition siya, pero I'm not sure kung ano yung kalagayan ni Sir Igme ngayon as of recording this video at 2 a.m. mga kaunggoy. So, hindi ko po alam kung ang mga updates patungkol dito, pero yun nga, nasa critical condition si Igme and medyo kinonek ng GMA kay FLM, mga kaunggoy. So, medyo tapos nung nakita ko pa sa video ni Makagago na yun nga, merong mga unalive threats na tinatarget si Igme. So, medyo iba na po yan. Kasi, iba na po yan na merong mga na-harm na tao Na may nasasaktan na tao Iba na po yan. Lalo na may sinabi si Casper sa isa niyang pinakita ni Makagago to lahat ng sinasabi ko, pinakita na ni Makagago. So, ayoko kunin yung parang agawin yung mga clips na kinuha ni Makagago, pero check nyo na lang sa video ni Makagago. Meron kasi sinabi si Casper doon na yung andaming killer daw. And I'm like, what the fuck, man? Why? So, these shit right now did not age well. Lalo na sa recent shit na nangyari kay Sir Igme, mga kaunggoy. So, medyo mabigat po yan, no? And, may pinakita din si Makagago na clips na si FLM or si Norman may mga fineflex na bodyguard, na ex-police at komando daw. So, okay, like, why? I don't know, man. Like, parang medyo, hindi ko alam kung ginagamit niya yun or fineflex niya yun na parang threat na, ako, yung mga bodyguard ko, mga ganito, ganyan. So, parang medyo seryoso na po ito lahat. Kasi, may nasaktan ng tao Dati kasi, si FLM, puro flex lang yan. Hindi natin sineseryoso yan dati. Puro hangin lang yan si FLM. Ang dami niyang fineflex. Hindi naman totoo yan. And yung mga iba, out of this world yung pag-flex niya. Parang hindi natin sineseryoso masyado na parang, okay. Sinasabi na naman niya na may connection siya kay ganto, ganyan, bla bla bla. Ngayon kasi, nung fineflex niya noon, na marami daw siyang mga kilala, na yun nga, mga komando daw, gano'n, and yung mga bodyguard niya. Tapos may nangyari recently, medyo hindi na po kasi may napahamak na tao May napahamak na may nasaktan na tao like physically, critical condition, mga kaunggoy. So, hindi na po ito parang like mabigat na po ito, mga kaunggoy, kasi it did not age well. It did not age well at all. No, mga kaunggoy. Kasi yun nga. Alam nyo mga kaunggoy, sobrang busy natin sa araw-araw natin dami natin pinagkagawa, trabaho, iba't iba pang mga bagay. So, syempre, napapagod din tayo. Kailangan natin magising. Paano ba natin gigisingin ang sarili natin? Syempre, kape. Kapeng barako. So, from the word barako, alam mo talagang malakas na kape po ito, mga kaunggoy. Ito po ay ground coffee blend, kapeng barako. Galing Batangas po ito, mga kaunggoy. So, Batangas na kape.
Nakalagay mga kaunggoy, no? Galing po ito sa mga Lush Coffee Farms of Batangas. Pure coffee beans po ito. Nakikita nyo naman, close up po yan mga kaunggoy, close up. Oo, siguradong gising na gising kayo dito mga kaunggoy. At saka maganda po dito, one of the key characteristics of this Barako blend is lower acidity, making it a great choice for those with sensitive stomachs. Pwede to sa akin mga kaunggoy, acidic ako no? So maganda to para sa akin. Gising ka na, hindi pa masakit sa tiyan mo. Masarap na masarap po itong kape na to. Kaya nakailang ulit ba naman ako So ano ba hinihintay nyo? Link down below. Bilhin nyo na. Yun nga, so pinakita rin ni Makagago na ang daming nawalang alahas ni Norman Mangusin, yung mga dati niyang fineflex, mga kaunggoy. So I think that's very interesting. Saan na napunta yung mga fineflex niya? And sa recent din na live stream ni FLM, may pinakita si Makagago doon. Doon sa recent live stream ni FLM, may pinakita siyang sa cellphone niya na may fineflex na babae si Norman na shinout out daw si Norman sa live stream na yon mga kaunggoy. So I think that's very interesting mga kaunggoy. Like what? Parang medyo no? Ang dami niyang like, hindi natin may sinabi kasi si Makagago doon na baka ngayon na ang isip ng babae na yon, it's an honor to shout out Norman, pero baka in a few days, in a few weeks, in a few months daw, baka daw yung the same girl na yon ay pumunta na rin kay Makagago at i-explain yung mga ganyan-ganyan. May ilalaglag siya about kay FLM, kay Makagago mga kaunggoy. So sinabi ni Makagago yon. And nasabi din ni Makagago, nakilala niya kung sino yung nag-shout out kay FLM doon sa pinakitang clip na video na yung pinakita ni Makagago na pinakita ni FLM doon sa live stream niya. So I think that's very interesting mga kaunggoy na okay. Ang dami pa rin. So kahit pa paano nagfe-flex pa rin si FLM sa mga sa mga live niya. So medyo bumabalik na yung dating yun nga yung sungay. Medyo kasi naputol yung sungay nung kinulong siya Ngayon bumabalik na bumabalik na yung sungay mga kaunggoy. So I don't know what's going on. And parang medyo nagre-regenerate na si FLM, no? Parang nahihimas-masan na siya unti-unti mga kaunggoy. And may sinabi din si FLM sa isa niyang clip, no? Sinabi niya na nagla-live daw, si FLM daw, nagla-live daw siya para daw magka-watch hour. And I'm thinking to myself, wait lang, ang daming nag-donate kay FLM. Meron siyang join button mga kaunggoy, di ba? Wait, check ko nga, or baka inedit lang ni Makagago yun, na meron join button si FLM. Tingnan natin dito, okay? Ano ulit pangalan ni FLM? Caliber FLM, di ba? And, okay, may join button nga. May join button nga si FLM. So, nung sinabi ni FLM na para daw magka-watch hour siya, I'm thinking to myself, wait lang. Akala ko ba monetized si FLM? Like, bakit pa siya nag-iipon ng watch hours? Unless, monetized na siya pagdating sa donations and sa join button, pero sa ad revenue, wala pa mga kaunggoy. So, I'm thinking to myself, wait lang. Baka, hindi, actually, yung size ng channel ni FLM ngayon, 48,000 subscribers, you would expect na monetize, na full-on monetize na si FLM ngayon, mga kaunggoy. You would expect that shit sa size ng channel ni FLM ngayon, mga kaunggoy, di ba? Pero hindi, that's not the case. Hindi siya fully monetized na kumikita sa parang mga, na kumikita dun sa mga ad revenue na normal tulad naming mga monetized na creators, mga kaunggoy, no? So, I think that's very interesting. You would think kasi na sa level ng sa level ng channel ni FLM, fully monetized na siya, yung 4,000 watch hours mga kaboy, no?
Okay, meron din sinabi si FLM sa isang clip na pinakita ni Makagago. May nag-comment kasi kay FLM sa isa niyang live stream. Nagtanong kay FLM. Parang ang tanong niya ata is, "Oh, 'di ba nung pandemic namigay ka ng bigas? Ngayon may crisis ng oil. Mamibigay mamibigay ka ba ng oil?" And like, sabi ko, nag-joke lang ako niyan sa isang video. And nakakatawa lang na may nag-send ng comment na yon sa live stream ni FLM. I'm just thinking to myself, wait a minute. Parang ginoke ko lang yun sa isa kong video. So, nakakatawa lang na yung the same joke ay ginamit din ng ibang tao dun sa live stream ni FLM. Kasi ang sabi ko sa recent video, alam ko ang sabi ko sa recent video, oh, si FLM, 'di ba? Parang nung crisis ng COVID, 'di ba, namigay siya ng bigas. Ngayon may crisis ng oil. Baka mamigay siya ng oil, 'di ba? Kasi 'di ba, ano siya, trilyonaryo siya, 'di ba? So super yaman niya, 'di ba? Sobrang like kasing yaman niya si Elon Musk, kasing yaman niya si Tony Stark, mga kaunggoy, di ba? Trilyonaryo siya, di ba? So, ibig sabihin, he has the means na mamigay ng oil, di ba? Kasi nga, he has the resources, di ba? So, yun yung joke ko, mga kaunggoy. And wala na, nakakatawa. Gusto ko lang idagdag yun kasi nakakatawa kasi na parang ginawa ng joke yun. Tapos, nga, may sinabi si FLM na, oh, bakit ako tutulong? Pagbibintangan lang naman ako ng sa scam, gano'n, blah, 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 mga kaunggoy. And I really don't give a shit about that part, pero, ayun nga, natatawa lang ako, mga kaunggoy, yung joke na yun. So, ayun nga, ang daming complaints, no? May legal battles talaga si Makagago at si FLM. Alam ko kasi, nung una, naging lang yun social media battle lang yan nagmumurahan sila, and bakit kasi nila in-enter yung realm ng legalities, mga kaunggoy. Actually, para sa akin mas nakakatawa tong issue na to kung mag-stick na lang sila sa social media beef and wag na nilang ipasok yung larangan ng legal battles, mga kaunggoy, no? Kasi mas entertaining yung nagmumurahan lang sila to be honest, mga kaunggoy, right? I would like, maraming magagatas. Maraming shit dyan, mga kaunggoy, na nakakatawa, mga kaunggoy, no? So, halos ang daming, yun nga, ang daming like yung legal battles nila, umabot na sa point na may makapal na papel si Makagago, pinakita niya sa video na to. Ang kapal, halos nasa authenticated, ilang authenticated videos niya. Alam ko, minention niya yan sa video na yun, mga kaunggoy, no? So, yun nga, dahil nga, si FLM ay, yun nga, nagkaso, and parang si Makagago, winarningan niya si Manghusin na to make sure na ang ginagamit ni FLM ay legitimate government IDs and accurate yung mga addresses sa legal documents, mga kaunggoy, no? Kasi meron daw mga perjury na mangyayari, mga kaunggoy, no? I don't know anything about that. Pero meron daw mga perjury shit na sinasabi si Makagago na posibleng mangyari kay Manghusin, mga kaunggoy. Kasi nga, hindi daw legit yung mga government IDs, mga kaunggoy, no? So, yun nga, sinasabi rin ni Makagago na antayin natin yung mga warrant, no? Yung warrant part 2. Not only part 2, part 3, part 4, and part multiple shit. Maraming parts yung warrant na yan, mga kaunggoy, na galing kay Makagago laban kay Norman Manghusin. So, antayin po natin yun, mga kaunggoy, and I think it's gonna be another meme, mga kaunggoy. Imagine nyo, no, nung huli, kumakain ng salad si FLM, tapos parang ayun nga, binigyan siya ng warrant, mga kaunggoy. So, ayun lang, like, baka magkaroon na naman ng bagong ganun na eksena, mga kaunggoy, alright? So, ang hilig sabihin ni Manghusin din na yung word na decalibre. Oh, decalibre! In English, that means high caliber, alright?
Kaso lang mga kaunggoy, like ang daming pinakita ang daming pinakita ni Makagago na hindi siya dekalibre and coward siya kasi nga patalikod si Mangusin kumilos or gumalaw or gumante mga kaunggoy, which is not fair, right? So yun nga. Oo. Ayun nga mga kaunggoy. So ayun po ang mga iba pa. Ito pa pala. So merong smoking incident mga kaunggoy, no? So nakikita kasi natin sa mga ibang live streams ni FLM. Nag-ano siya, nagsusmoke siya. Oo. Nag-iossi siya. And ang daming mga rules, 'di ba, lalo na sa mga hotel, sa Sheraton, mga kaunggoy, na alam ko no smoking dapat yung place na yon, and it's in a parang nasa loob ng establishment, no? And hindi ko alam kung may rules na no smoking or something, mga kaunggoy. So sabi ni Makagago na that is violating like hotel policies and fire safety regulations, mga kaunggoy. So I think that's another like oopsie from Mangusin, mga kaunggoy. So like what do you guys think of this? What do you think of the new updates dito kay Norman Mangusin? The FLM saga hindi pa rin tapos. Ilang episodes na po tayo dito? Like, alam ko nasa multiple episodes na tayo, mga kaunggoy. Like, tingnan nga natin kung ilang episodes na tayo. We got 12 episodes as of this moment. 12 episodes of Francis Leo Marcos and Friends, mga kaunggoy. So, I think that's very interesting. Alright? Patuloy pa tayo. Gatasan natin ang gatasan to hanggat sa maging milyonaryo tayo lahat, mga kaunggoy. Right? And I think that's all I can say. What do you guys think of this entire shit, mga kaunggoy? Personally, I really don't give a fuck. I just give a fuck about the amount of money that I'll be making dito sa mga usapang videos na ito. Dito sa Legendary Series. Right? And that's the bottom line because Manong Jaire said so. I gotta head out.